Good day everyone! So today, before we start, let me introduce myself. I am Clyde Porcelias from BIT 3A and we are Group 4 presenter. Our topic for today is all about function and sub-function by blocks of an organization and human resources manager. So let's talk about the function and sub-functions by block of an organization. So do you have any idea about function and sub-functions? Let me tell you something. Knowing the functions and sub-functions of each block helps to understand who does what, how work is organized, and how departments work together to reach the company's goals. In an organization, work is divided into functions and sub-functions to make operation organized and efficient. A function is a major area of work or main responsibility that a department or group performs to help company operate. In simple terms, it is a big job or main role of a department. A sub-function is a smaller, more specific task under a major function. It focuses on one particular role or responsibility that supports the main function. So, ang organization day, gidivide ni siya sa mga main parts or gitawag nato og block. So, each block mao ni siya ang mga management, human resources, finance, production, marketing. Dayon, each block na ay function. Mao ni siya ay mga main work sa usa ka block. Dayon, kining sub-function, sulod gyapon ni siya sa block, pero specific task ni siya, but under ni siya sa bigger organizational function. For example, para mas masabtan ninyo, ang block kay ang human resources, ang function kay manages employee. Dayon, ang sub-function niya kay recruiting and hiring. So, gets ra? Hey everyone, my name is Arvin Sinugbuan. My topic is about functions and sub-functions of an organization. Number 1, management or leadership. Ang function sa management or leadership kay to set directions, goal, and strategies. Ano say mag-set o direction, mga goals ninyo o strategies kay management. Make major decision. Ano magbuhat sa mga dagkong decision kay management na oversees organizational performance. Siya magtanaw sa mga performance sa organization. Ang sub-functions aning management o leadership kay planning, organizing, leading, and controlling. Ang planning, setting objectives, and creating action plans. Siya mag-set o objectives or mga plano ninyo sa organization. Organizing, assigning roles, resources, and structures. Mag-assign og role para matarong siya nga. I-organize po ninyo inyong mga structures para limpyo tanawon ug ang mga resources. Leading, motivating, and guiding employees. Siyempre, leadership man. Dapat imo jud i-lead imong mga employees. Imo i-motivate para mas maningwa sila. I-guide po nimo para matarong ilang trabaho. Ang controlling kay monitoring performance and making corrections. Imo i-monitor ang performance sa mga employee nimo o kung nay masayop kay imo i-correct. So, hello guys. So, our topic is about human resource or HR. So, function. So, it manages employees and workplace culture. So, ang HR kay sila mo'y kanang magdumala or mag-manage sa sa trabahoan. So, unsay mga sub-functions or kanang lain nila nga trabaho. So, first is recruitment and hiring. Selecting and onboarding staff. So, sila mo'y kanang mamili sa sila may interview sa kanang mga playay, sila kanang og qualified ba ni sila sa kanang anang position or anang trabaho. So next is training and development. So ang HR mo'y kanang job sa ni sa kanang HR nga kanang magdumala og kanang mga training para sa kanang ikalambo sa kanang mga skills sa ilang staff. So next is performance management, evaluations and appraisals. So ang kaning usa sa trabaho sa kanang HR kay kanang mag-check or okay ba ang kanang ang kanang matrabaho sa mga trabante. Sila mo evaluate. So next is compensation and benefits.
salaries, incentives, and benefit. So kaning ang HR side kanang sila say magkanang dumala sa kanang mga kanang magpaybaw sa mga sweldo o kanang mga incentives og mga benepisyo ug unsay kanang mga extra nga kanang mga kwarta nga madawat mga insentibo. So next is employee relations. So handling concerns, maintaining workplace harmony. So ang mga HR sad mo'y kanang mahog og kanang tigsettle sa kanang unsay mga problema sa kanang isig ka mga trabahante or kanang trabahante o kanang mga mentor nila. So ang HR sad mo'y kanang mo kana na unsay ilang mga kanang unsay mga panagbangi nila ba para ma-maintain ang kanang kalinaw sa trabahoan. So goods na ang kanang human resource or HR. So proceed ta sa number 3 which is finance. So ang functions day sa finance kay manages money and financial health. So sila mo'y kanang mahug og ang mostly makita ra yang kanang mga kanang finance kay sige ra atubang sa kanang computer. Sige tan-aw sa kanang kuan, mo sige tan-aw sa pilay kanang mga pilay ginansya, pilay kanang kuan, mga bayron nun sa mga kuan, mga bayron nun sa mga nangutang or namalit. So kanang usasad sa ilang kuan functions kay katong magkuan sa katong mga financial health katong kanang mga SSS inanag sa akong idea. So ilang lain sa nga trabaho or sub functions. So budgeting. So planning expenses and financial goals. So sila mo plano sa kanang kuan kanang kanibaron nga tuig dapat mo ni atong makabot mo ni nga kandidato ato ang kanang ma-achieve. O kanang mo po ni dapat mo ra ni nga kwarta atong mapagawas ron nga tuig. So next is accounting. So recording financial transactions. So matong gayon ganina ang mga ang taga-finance kay naran magsigatubang sa computer mag-check sa kanang or mag-record sa kanang mga pilay na pasud nga kwarta sa kanang company or pilay na pagawas. So next is payroll. So employee salary processing. So sila mo kanang HR man to mo katong marugmuhata ganina. So ang finance po'y magbuhat sa katong payroll sa katong sila mo'y makapagawa sa kwarta gikan sa bank mostly. So nayatag to nila sa kuan sa HR. So next is financial reporting. So creating statements and report. So sila may nasayod sa kanang pili na pagawas o pili na pasulod nga kwarta. So expected sila ginay mo state sa kanang or mo report sa kanang sa ilang amo na nga about sa kanang sa mga kwarta. So lastly is asset management. So tracking company properties and investment. So sila mo'y kanang mostly sila man sa ni kanang in charge sa kanang mga sa mga branches nila, sa mga branches o kanang unsay mga gipang invest nga kanang kuan mga equipments o kanang mga lain pa nga products. Number 4. Operation and production. Functions. Produces goods or delivers service. So, ang function sa operation and productions kay mag-produce sila goods then mo delivery service food sila. Ang sub-functions. Production planning. Organizing schedules and research. So, sila mag-organize sa schedules o kano sa pandaron ilahang makina na or kano sa patrabahoon ang ilahang employer o unsang orasan na. Sa arta sa quality control. Ensuring products meet standards. So, ang quality control kay sila mag-ensure nga ang ilang produkto is goods bitaw walay kanang depekto walay kanang kuwang saktor ba ng goods kayo. Arita sa inventory management. Managing supplies and stocks. So ang inventory management sila mag-manage sa supplies ug stocks sila magpadagan na. Arita sa logistics. Ang logistics kay movement, delivery and distribution. So muna ni ang logistics mo ni ang pag-distribute sa ilang mga products ilang ipang deliver ano ba. Ito sa maintenance, upkeep of machines and equipment. So ang maintenance or ano sila pag proper maintenance sa ilang mga
kanang machines nga para ang ilang mga produkto is maayo ra bitaw og kalabasan ng maayo ra ilang products. Tinarita sa number 5. Marketing functions promotes the company and attracts customers. So mag-promote sila about silang company para maka-attract sa customers. Ito sa sub-functions. Market research. Studying customers' needs. So ang market research kay ilang studyhan ang kanang needs sa customers ba para walay kanang masayang sa ilang mga products. Ito sa advertising. Creating promotional materials. So ang advertising mag-create lang video nga para ma-promote ang ilahang mga products sa ilang kumpanya, then para makusugan po ilahang mga products. Mingganyo ang mga customers ba nga mopalit. Then arita sa katulo, brand management. Improving company image. So brand management, so silbi ang ilang kumpanya ilang improve. Pwede sila magtukod og laing branch para muna example sa branch management, improve ilang image ilang or padakan ba ilang kumpanya, then panindutan ana. Ito sa social media and digital marketing, online promotion. So kaning online promotions is kanang silbi kanang mag-live bitaw ana, ilang i-promote ilang products kung sa kanindot para ma-inganyo ang mga customers nga mapalit pa ana. Ito sa last, public relations, communications with media and community. So silbi anang nanakay negosyo, so naamig kay kanang mga silbi mahugon og mga suki. So kanang ugnay kanang muchat ana ba imo yung i-communicate return, entertain para mainganyo bitaw ang mga customers nga mapalit sa inyong products. So hello everyone, I am January Tamboboy, and so I'm here to report the next number. So number 6 is sales. So sales is the process of selling products or service to customers to earn money for a business. So the functions of sales functions sa sales kay sales products and generates revenue. So example kay a car dealership sells 3 vehicles in a week generating 2 million in revenue. So ang function niya is magkuan sa nabaligya og pila ang nahalin sa gibaligya. Mao ang function sa sales. So sub functions kay it has 4 sub functions. So first is customer acquisition. So customer acquisition, finding and attracting new customers para molambo ang sales. So nata example. So example is a salesperson visits different local stores to offer them whole skills products. So mga salesperson daw para maka-attract og mga new customer is mo visit sila mga lain-lain nga mga local stores para mo offer og mga lain-lain nga products nga fit sa ilang stores para pod mo daghan ang sales sa inyong business. Mao na ang customer acquisition. So next is customer service, assisting and supporting clients before and after sales. So ato example ni is customer calls to ask about our product features and the salesman team explains how to use it. So customer service, sa pagpangan lang sa customer service is ikaw salesman is dapat imo jung i-assist ang mga customers kung para makabalo sila sa unsay gamit ana nga product sa ilang ganahan para og na sila pangutana naa ka ikaw salesman na salesperson naa ka para mo explain og unsa na nga product og unsa na paggamit
mao na ang customer service. So number 3 is sales reporting. So tracking daily or weekly sales performance. So kani ang example nato ni is a salesperson submits a daily or weekly report, no, kay para daily or weekly report sa ilahang sales, sa ilahang nahalin og naaba sila bag-o nga nakuha nga mga new customers, no, para mailhan kung naaba kay na contribute ana nga business. So mao na ang kuan og unsa imong natrabaho as a salesperson, og unsa imong nahalin, pila imong nahalin, mao na ang sales report. I-report nimo imong mga nakuha, imong nahalin og imong nagani nga mga bag-o nga customers. So mao to ang sales reporting. So last nga sub-function sa sales is number 4, account management. So maintaining customer management. So maintaining customer relationship, maintaining customer relationships and building loyalty. So sa kani kay maintaining customer, so ato example is a sales agent regularly checks in with their business clients to offer new promotions. So kani siya is kaning dapat ikaw sales person kay imo yung stay on focus ang imong mga customers para dili sila mabalhin og kaning lain nga department para palit og mga sa ilang ganahan nga product. So dapat imo gid silang ganihon nga ara gid permite o palit sa inyo, ha. Next, number 7 is information technology or IT. So information technology or IT is the use of computers, softwares, and networks to store, send, and manage information. So ang function sa IT is to manage technology and systems used by the organization. So example no kay the IT department set up the company's computer network and software so employees can do their work efficiently. So mao na so ang mga IT daw kay mao daw ang mag-set up sa mga computer sa mga departments, sa mga businesses para ang mga employees ana nga mga business or mga department is kanang makadali ra sila sa ilang trabaho kung ma-set up na sa mga IT ang computer. So functions sa information technology is first, technical support. So fixing computer, hardware, software, and network issues to help users. So example, helping an employee fix a computer that won't start. So kita IT, so dapat naagid tayo technical support. So kung naay ayuhonon, dapat ato gyud dali-dalion og ayo kay para ang trabahoon sa mga employees kay dili gani maputol-putol. So kung makakita mo ka na mga troubleshooting is dapat i-troubleshoot dayon para ang trabaho sa mga employee kay malargo-largo ra. So next, number 2 is system maintenance. So updating, installing, and managing software networks and IT infrastructure. So example kay update imong computer kay ang computer sa business ninyo, sa inyong business or sa mga department is kanang out of operating system na. So dapat ikaw nga IT, so ikaw may kabalo sa mga computer, so dapat i-update yun na nimo ang mga
ang mga computers para dili gani awahit sa mga kuan, mga operating system kanang basta dili biya ma-update ang computer no kay kanang gamay ra siyang information nga mahatag, so dili pud siya kayo kanang usable kayo basta dili siya updated kay kanang bati naman yang operating system. So dapat ikaw IT i-update yun nimo ang tanang mga computers sa inyong department para efficient ra ang pag-use sa computers. So next, number 3 is cyber security. So protecting data systems and networks from threats such as viruses, hacking, or unauthorized access. So, example, setting up firewalls and antivirus programs para ang computer dili madali-dali dili siya madali-dali og mabutangan og kaning viruses, dili pud siya madali-dali og hack kay na may firewall, no? Mo na ang gamit sa firewall maka-ali sa dili madali-dali og sudlan og virus og mga hackers. So mao na ang cyber security. So last, number 4 is database. So database management. So storing, organizing, and maintaining company information so it is secure and easily accessible. So example is storing customer records in a database system. So as an IT, ikaw ay lagi basta IT is dapat kabalo ka aning database management para sa example pa lang daan kay storing customer records in a database system. So ang kaning ilang mga records sa customer kay dapat dili ni siya kanang itawagan na kanang dili nimo ipasad-pasad ba kay information man na sa customer. So kanang dapat i-secure gid nimo ang mga records sa inyong customer para dili sila madali-dali og dili mawala ang iyahang data sa ana nga customer. So mara ta ko everyone. Thank you. Number 8, administration. Function. Provides overall office support. Sub-function. Document management. Example, filing or organizing records. Next is scheduling and coordination. Meeting or appointments. Facility management. Example of this is office supplies or utilities. Next is clerical support. Example of this like assisting staff and departments. Number 9 is research and development. Optional but common. Function. Creates new products or improve existing ones. Sub-function. Product research. Example of this is exploring market needs. Next is product development. Example of this like designing and testing solutions. Next is innovation. Example of this like creating new business ideas. So let's move on to the Human Resources Manager. Human Resources Manager, it is a process of managing an organization's employee to ensure they are recruited, trained, motivated, and supported effectively. HRM focuses on hiring the right people, developing their skills, managing performance, and maintaining a positive work environment to help the organization achieve its goals. So kining HRM ay ga-focus ni sila sa mga employee sa usa ka company. Sila ang mo-recruit, mo-train, mo-motivate, and mo-support sa mga employee sa usa ka organization. So di ba kasagaran natong madungog ang HRM kay sila ay mag-hire og right person sa usa ka company? Pero mag-develop po sila skills sa usa ka employee ug mag-manage po sila sa mga performance sa usa ka employee. So kato ako mga gipang tabi ganina, mao to siya mga common nga ginabuhat sa usa ka HRM.
So ang effective HRMDI makes the workforce more capable, committed, and aligned with the company's goals and creating long-term success for the organization. For example, nag-hire ang inyong HRM o employee nga capable ana nga position. So maka-benefit ana kay inyong company ri gihapon. Di ba nag-hire inyong HRM og saktong tao? Inyong company ana kay duol-duol na siya sa inyong i-achieve nga goal. And usap pod walay problema inyong company basta saktong mga tao ang mga gi-hire. Another example nga buhaton sa usa ka HRM kanang mag-manage sila sa employee performance. Kini diay mga HRM nagtanaw-tanaw ra ni sila sa palibot sa usa ka trabahoan og sakto pa bang gibuhat sa mga employee. Kay ron og wala na gatrabaho og tarong ang mga employee o nagbuhat na sila og kabuang sa trabaho kay ilahan na dayong ilisdan nya dayon kay aron ang company smooth ra gihapog flow sa trabaho and dili malikay sa i-achieve nga goal sa usa ka organization. In short, long-term success sa inyong company. So, qualification of human resources manager. So, number 1, educational background. So, bachelor's degree in human resources, business administrations, management, or psychology. So na siya bachelor's in psychology nga makatabang sa pagsabot sa mga behavior og sa empleyado. So next, master's degree or HR certification, optional but preferred. So naghuman siya og master degrees in business administrations. Mao nga mas taas iyang kakaibalo sa pagkuan sa mga tao. So next, professional experience. So at least 3 to 5 years of experience in HR or related roles. So nakatrabaho siya og 3 ka tuig sa employee relations na nag-resolve og issue sa staff. So next, experience in recruitment, employee relations, training, or payroll management. So example, na siya experience payroll, mao siya ang nag-manage sa sweldo og records sa empleyado. So thank you. Case skills. First one is communication skills. To interact with employees and management effectively. So, ang communication skills kay para maka-interact ka sa imong mga employees o maka-manage ka effectively. So, next one is leadership skills. This is to lead HR teams and guide staff. So, ang purpose ani kay para kanang maka-guide ka sa imong mga tao sulod sa isa ka workshop. So next one is organizational skills to manage multiple HR functions efficiently. So kani siya kay para maka-manage ka efficiently. Then last one is problem solving, decision making. So handle conflicts and HR issues para maka-handle kag mga problema sa inyong HR. So fourth, personal attributes. So first one is integrity and ethics. So trustworthy and fair handling employee matters. So kani siya kay magmatter jud ang imong kanang pagsalig ug pag-fair na imong pagdala sa mga employees nimo. Then next, interpersonal skills. So kani siya good at building relationships. So kani siya kay mas maayo ka maghimo sa og mga relasyon, bas dili relasyon na kanang kuan sa tarbahoan ragon. Tapos adaptability. So able to handle changes in policies or work environment. So kanay kay maka-adapt ka sa inyong tarbahoan depende sa inyong mga polisiya or imo bang environment. So thank you.